Okay po, magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa Panginoon at sama-sama po tayo ngayong umaga. So, ipagpapatuloy po natin yung series natin sa aklat ng Galatia. Tayo po ay nasa chapter 5, doon sa binasa ng ating presider. So, yung gaya po ng pagtatanggol sa Ebanghelyo ni Pablo, yun po yung dinedepensahan niya. So mga kapatid, bago po yan, tayo po ay yumuko at manalangin. Muli po, aming Ama, kami ay lumalapit sa inyo na may pagpapakumbabang puso at batid po ninyo ang aming buhay. Kami po ay mahina pa rin at kami po ay nagkakasala. Kung mayroon po kayong nakikita sa aming pagkatao o sa aming puso't isipan o mga maling motibo o nakapag-commit kami ng kasalanan sa inyong harapan, ay humihingi po kami ng tawad. Hayaan po ninyo na sa aming pag-aaral at pakikinig ng bawat isa ay wala pong maging hadlang sa aming kaisipan, sa aming pangunawa. Mula po sa inyong mga salita at hinihiling po namin na ang patnubay ng Santong Espiritu ay sumaamin. Pangunahan niyo po kami at kayo po ang siyang maparangalan. Kayo po ang maluwalhati. Ito po ang amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, kapag tayo po ay nagtanim ng isang binhi at natapat ito sa matabang lupa, kapag ito ay tumubo, lumaki ang puno, ito ay magbubunga ng maayos. At kung ano yung puno, yun po ang bunga. Ang puno ng mangga ay hindi po maaaring magbunga ng santol. Yan po ang totoo. So sa usapin po ng espiritual, kapag nagtanim ka ng salita ng Diyos, mag-aani ka ng espiritual na buhay. Ang isang taong naabot ng Ebanghelyo o nataniman ng Ebanghelyo sa puso at ito ay tumubo sa pagkilos ng banal na Espiritu, magbubunga ito ng pagbabago ng buhay sa taong iyon. Binanggit ko po ang mga bagay na ito dahil may kinalaman ang ating pag-uusapan tungkol sa mga bunga. Sa mga nakaraang pagtalakay natin sa aklat na ito ng Galatia, talatang 14 verse 16 hanggang 18, sa paksa natin, flesh versus spirit, at sa mensahe natin, ang pamumuhay sa pananampalataya ay nasa gitna ng labanan sa pananampalataya o labanan sa pagitan ng laman at sa banal na Espiritu. Mga kapatid, tingnan natin ang dalawang bagay. Tiningnan natin ang dalawang bagay noon, nakaraan, ang mga pagnanasa ng laman at ang pagnanasa ng Espiritu. So ngayon po, tingnan natin sa aklat na ito ng chapter 5, kasama yung binasa ng ating presider. Alam po ninyo, hinihikayat ni Pablo ang kanyang mambabasa na huwag sayangin. O tayo pong mga mananampalataya, huwag sayangin ang kanilang kalayaan kay Kristo upang masunod lamang ang kanilang sarili o mga pagnanasa na kanilang sarili. Ang ilang mga grupo sa Biblia ay tinatawag itong lisensya o license.
gaya ng pagkakaroon ng lisensya sa kasalanan. Nangangahulugan po mga kapatid na magpasya na dahil tayo ay inaring ganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, hindi na natin kailangang pigilan ang alinman sa ating makasalanang pagnanasa. Oops, bakit po? Ang ibig kong sabihin, magagawa lang natin ang anumang bagay na natural. Ang pagiging malaya. Kasi malaya na po tayo. Ibig sabihin, kung tayo ay mananampalataya, malaya na nating gawin ang mga bagay na kung saan hinihingi ng kalooban ng Diyos o patnubay ng Santong Espiritu. Nilinaw ni Pablo na tinawag tayo ng Diyos na gamitin ang ating kalayaan upang paglingkuran ng isa't isa sa pag-ibig sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na kasama natin. Ulitin ko, kung ikaw ay mananampalataya, kasama natin ang banal na Espiritu. Ayon kay Pablo, lubos nating pahintulutan ng Espiritu ng Diyos na pamunuan ang ating mga isip, pananalita, at kilos sa halip na sundin ang sarili nating makasalanang pagnanasa. Binigyan natin ng linaw yan, mga kapatid, dun sa verse 16 to 18. Maunawaan natin ngayon ang bunga ng laman at bunga ng Espiritu. Tingnan natin ito dahil bilang na kay Kristo, huwag po nating kalilimutan at lagi ko pong nababanggit dito. Huwag natin kalilimutan na may pananahan pa ng kasalanan sa ating pagkatao na po pwede po tayo o maaari po tayong madaya. Madaya pa sa mga gawa ng laman. Sa halip po mga kapatid na hayaang pangunahan tayo ng banal na Espiritu upang pamahalaan ang ating isipan, pananalita, at pagkilos natin. So mga kapatid, kaya pag-usapan po natin ngayong umaga, the two different fruits, dalawang magkaibang mga bunga. Ang nais ko pong mensahe ngayong umaga, ang buhay Kristiyano bilang pinananahanan ng banal na Espiritu ay magbubunga ng pamumuhay sa kabanalan. Hindi sa mga gawa ng laman. Ulitin ko po, ang summary ng ating mensahe. Ang buhay Kristiyano bilang pinananahanan ng banal na Espiritu ay magbubunga ng pamumuhay sa kabanalan. Hindi sa mga gawa ng laman. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin at nandito na yan sa talata, ang mga bunga ng laman. Yun ang una. The fruits of the flesh. Pangalawa, ang mga bunga ng Espiritu. The fruits of the Spirit. So mga kapatid, ang mga bunga ng laman, siguro basahin natin sa Tagalog yung verse 19 hanggang 21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, verse 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, 21, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo, na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yun po ang mga gawa ng laman. Mga bunga ng laman. Sa pamagitan ng laman ay dapat nating maunawaan ang masama at nahulog na kalagayan ng kaluluwa.
na walang patnubay sa ilalim ng Espiritu ng Diyos. Na sila po, mga kapatid, ay nagiging mas regular at magulo sa pamamagitan ng impluensya ng kasalanan, kung kaya't ang tao ay nasa isang masahol na kalagayan. Yun po yung namumuhay sa laman. Dito, ayon kay Pablo, nais niyang ipakita ang kalagayan ng nabubuhay sa laman o sa kalikasang makasalanan. At ngayon po, sa atin pong mga mananampalataya, maging aware din po tayo dahil hindi pa nga po tayo ganap. May indwelling sin pa sa ating buhay. Pwede pa rin tayong madaya ng laman o sa panloob na pagnanasa. Yun po ang pag-ingatan natin, mga kapatid. So ngayon po, tingnan natin ang mga gawa ng laman. Sinipi ko po yung sinabi ni David Guzik. Pakinggan po ninyo. Ngayon, ang mga gawa ng laman ay maliwanag. Si Pablo ay nagsulat lamang tungkol sa labanan sa pagitan ng laman at ng Espiritu sa bawat mananampalataya. Kahit na ito ay isang panloob, hindi nakikitang labanan, ang mga resulta ay nakikita sa labas. Para bang humihingi ng paumanhin si Pablo para gawin ang listahang ito dahil kitang-kita ang mga gawa ng laman. Gayunman, sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu, alam niyang mahalaga na maging tiyak dahil tiyak na dapat nating malaman kung paano tayo lumalakad sa laman. Hindi natin nakikita ang laman, ngunit nakikita natin kung ano ang ginagawa nito sa panlabas na pamumuhay. So mga kapatid, tama ang sinabi ni David Guzik, batay pa rin kay Pablo, ang mga mananampalataya ay nasa pagitan, take note, nasa pagitan ng laban sa laman at sa Espiritu. Yun po ang patatandaan natin. So, kinukumpirma ng verse 18, na tiningnan natin yan ng mga nakaraang pangaral, sa pamagitan ng pagkakasalungat sa pagitan ng mga gawa ng laman at ng bunga ng Espiritu. Magkasalungat talaga. Hindi pa tayo ganap, pero pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu as believers. Pero may tunggalian. Dahil hindi pa tayo ganap, umiiral pa ang gawa ng laman. Mga pagnanasa ng ating mga puso na makalaman. Kaya inilatag niya ang mga gawa ng laman matapos sabihin niya yung verse 16 to 18 ng Galasa chapter 5. Pansinin na inilalagay niya ang idolatria kasama ng imoralidad, pagkamakasarili, at alitan kasama ng paglalasing at kahalayan. Ngayon po, sa mga espiritual na tao, maliwanag na ang mga bagay na ito ay nagmumula sa makasalanang kalikasan. Tama ang turo ng ating Panginoong Hesukristo sa senaryo na ang kanyang mga alagad ay kumakain nang hindi naguhugas ang mga kamay. Ang sabi ng Matthew 15 verse 19, sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi, saksinungalingan. At diniin ng verse 20 ng chapter 15 ng Matthew, ito ang nagpaparumi sa tao. Maliwanag po yun. Hindi ang pagkain ayon sa konteksto. May mga talata sa Biblia, Marcos 7:21 to 23, Roma chapter 1 verse 29 to 32, at yung buong pagkatao natin na damage ng kasalanan, Roma chapter 3 verse 9 to 18. Mga kapatid, ang mga kabanata at mga talatang ito ay nagpapatunay
ng kalagayan ng tao na hindi nabago ang puso. Take note, hindi nabago ang puso o hindi nakakilala sa Diyos. Nangangulugang makasalanang kalikasan. Alam nyo mga kapatid, hindi nilista ni Pablo dito ang lahat ng mga gawa ng makasalanang kalikasan. Ito ay mga halimbawa lamang. Ang ilan sa mga gawain ito ay tuwirang laban sa Diyos. Laban sa ating Diyos na malilikha. Ang ilan laban sa ibang tao. Ang ilan laban sa taong gumagawa nito. Ang puntuhin natin mga kapatid, lahat sila ay mapanira at karapat-dapat sa galit at paghatol ng Diyos. Yun po. Idinidiin ko po, pinapakita ni Pablo ang mga na kay Kristo. Hello, mananampalataya kay Kristo, hindi na dapat lumakad sa mga gawa ng laman. Pakaisipin po natin yun mga kapatid. Kasi kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, gawin mo siyang patnubay. Dito, makikita rin natin talaga yung kalagayan ng taong nabubuhay sa laman. Binasa na natin kanina mula verse 19 to 21. Dito nagbigay si Pablo ng babala sa mga taga-Galacia. Pansinin niyo mga kapatid yung kanyang babala. Verse 21b, binabalaan ko kayo. Pakaintindihin po natin ito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbababala nung una sa inyo, na ang gumagawa ng gayong mga bagay, take note, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Meaning talaga, yung nabubuhay sa ganong buhay, sa laman, ay mga hindi nakakilala sa Diyos. Evaluate natin ang ating mga sarili. Ang kalagayan ng mga taong gumagawa ng gayong mga bagay, ng gawa ng laman, mga hindi mananampalataya o walang pagkakilala sa Diyos. Tama si Pablo na sinasabi niya sa mga taga-Roma. Nababasa po natin ito sa Roma chapter 8 verse 7 to 8. Basahin ko po sa inyo. Sapagkat ang pag-iisip na nasa laman ay laban sa Diyos, sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Sa katunayan, hindi ito magagawa. Ang mga nasa laman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Malinaw na sinasabi sa atin ni Pablo ang tungkol sa taong nasa laman, namumuhay sa kasalanan. 4 na bagay. Siya ay laban sa Diyos. Pangalawa, hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos. Pangatlo, hindi niya kayang magpasakop sa batas ng Diyos. Pang-apat, kaya hindi niya kayang pasayahin ang Diyos. Dahil wala talaga siyang Diyos. Wala siyang pagkakilala sa Diyos. Ang puntuhin natin, ang mga hindi mananampalataya, walang pagkakilala sa Diyos, mabubuhay talaga sa mga gawa ng laman. Pero gaya ng sinabi ko kanina, tayo, maging maingat din po tayo. Dahil hindi pa po tayo ganap. Yung indwelling sin, yung nananahan sa atin sa paging hindi ganap, pwedeng mag-trigger yon na makagawa pa rin tayo ng mga bagay na yon. Kaiingat po. Kaya ang challenge ko po sa lahat ng bisita natin, nadinig ninyo ang mga taong gumagawa nito. Kung ikaw, sa tingin mo nandun sa ganung kalagayan, kailangan mong lumapit sa Panginoon. Kailangan mong makilala ang nag-iisang tagapagligtas na si Jesus. Natalakay natin dito sa Galatia chapter 5, ang talagang magbibigay ng kalayaan ay ang ating Panginoong Hesukristo.
Siya ang magpapalaya sa mga gawa ng laman sa pagkaalipin sa kasalanan. Maliwanag ang Roma chapter 3 verse 19. We are under the power of sin. Damage lahat ang buong pagkatao natin kapag hindi natin kilala ang Panginoon. Kaya hinahamon kita, kung ikaw ay nakikinig, kailangan mong makilala ang nag-iisang tagapagligtas na si Jesus. Siya yung nabayubay sa krus. Siya yung namatay para akuin ang iyong kasalanan, ang ating kasalanan. May sumisinya sa akin, baka mabiyak ang puso ko. Pero okay na po ako. So mga kapatid, kailangan nating makilala si Kristo. Tina-challenge kita. Ang buhay na wala kay Kristo, isang alipin, isang bondage. Pero ang good news, mismong si Kristo ang bumaba dito sa lupa para abutin ang kalagayan ng tao bilang makasalanan. Ang sabi ng Biblia, kailangang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Pinag-uutos ng Biblia, ng salita ng Diyos, lahat ng tao ay magsisi sa kasalanan. Lumapit ka sa Panginoon, hingin mo ang kanyang awa upang ikaw ay maligtas. Isang dapat nating makita, pag-ingatan natin, pangatlo na under ng ating main point sa mga gawa ng laman. Maging tayong mga mananampalatay, maging maingat sa desire ng ating mga puso. I-evaluate natin yung desire ng ating puso ngayon bilang mananampalataya. Mag-ingat sa mga hangarin. Tayo mga mananampalataya, ito ay nangangahulugang magkaroon ng kamalayan sa mga tukso at pagnanasa na hindi mula sa Diyos, iwasan ang mga ito. Nilinaw ni John na saan ba nagmumula ang mga tukso? Sa 1 John chapter 2 verse 16, nagbabala na ang pagnanasa at pagmamataas ay mga tukso mula sa sanlibutan, at ang taong umiibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Ama. Kapag wala ang pag-ibig ng Ama, meaning wala talaga sa Panginoon. Pero tayo, pwede tayong magkaroon ng hangarin o maaari tayong matukso. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ingatan natin yan mga kapatid bilang mananampalataya. Pinapaliwanag ng Roma chapter 8 verse 6 na ang pag-iisip at pagnanais ng makasalanang kalikasan ng tao tulad ng sexual na immoralidad, karumihan at paninibugo ay kamatayan. Idinidiin ko po mga kapatid, ang mga mananampalataya ay hindi pa ganap. Nananatili ang laban sa pagitan ng laman at espiritu dahil po sa indwelling sin. Kaya unang challenge ko po mga kapatid, tayo bilang mananampalataya, pinalaya na tayo ni Kristo. Huwag natin kalilimutan yon. Kung ikaw ay nakay Kristo, pinalaya ka na sa bondage, sa pagkaalipin sa kasalanan. Yung sinabi sa Romans chapter 3 verse 9, we are under the power of sin, na delivered ka na doon. Sa lahat ng umaalipin sa iyo, huwag manaig sa atin ang mga gawa ng laman. Hindi na tayo alipin, kundi nasa kalayaan, saan? Sa patnubay ng banal na Espiritu. Mahayag ang gawa ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya, kung saan mahayag ang bunga nito. Ano ang mga bunga nito? Binasa na kanina ng presider. Ito yung ikalawa, ang mga bunga ng Espiritu, the fruits of the Spirit. Mula verse 22 to 23. So mga kapatid, ang pananahan ng banal na Espiritu ay ang pagkilos, paggawa, pagkilos kung saan ang Diyos ay tumatagal ng permanenteng
paninirahan sa ating body ng isang mananampalataya kay Kristo Jesus. Malaking pagkakaiba po sa lumang tipan. Ang Espiritu ay dumarating sa kanila pagkailangan at aalis mula sa mga banal na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila para sa paglilingkod. Ngunit hindi kinakailangang manatili sa kanila. Excuse po. Mababasa po natin yan sa Judge o Hukom 15:14. Dumarating talaga yung Holy Spirit pag kailangan nila. First Chronicles chapter 12 verse 18. Awit 51 verse 11, Ezekiel chapter 11 verse 5. Pero ang laking pagkakaiba ngayon sa mga apostol, sa ating mga mananampalataya, inihayag ni Jesus sa kanyang mga disipulo ang bagong papel na gagampanan ng Espiritu ng katotohanan sa kanilang buhay. Binanggit po yan ng Panginoong Hesukristo sa John 14:17. Siya ay mabubuhay na kasama ninyo at sa inyo. Binanggit yan sa kanyang mga disipulo. But now, tayo po ay mga mananampalataya, maliwanag na tinuturo ng Biblia na sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. At magpuproduce po ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos para sa mga mananampalataya. Ito yung una nating dapat makita sa second main point natin, produced by the Spirit of God for the believers. Kapag ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng isang bagay sa mga mananampalataya, nangangahulugan po mga kapatid, ito na ang banal na Espiritu na gumagabay, nagpapanibago sa kanila at sila'y lumalago sa bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ay gumagawa ng siyam na katangian sa mga mananampalataya na kilala bilang bunga ng Espiritu. Siguro basahin natin yung mula 22. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, 23, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito, take note, laban sa mga ito ay walang kautusan. Napakaganda po. Ang mga bagay na ito ay hindi bunga ng Espiritu ng mananampalataya. Never. Kundi ginawa ng Espiritu ng Diyos sa mananampalataya. Ang mga ito ay hindi bunga ng sarili nating pagsisikap. Maraming nagsisikap na magpakabanal. Siguro nitong New Year resolution, maraming nagkaroon ng New Year resolution. Pero pag wala ang Diyos, wala ang patnubay ng Espiritu Santo, kung wala sa atin yan, hindi magbubunga ng kabanalan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang mananampalataya ay dapat maging passive o walang kibo at walang ginagawa. Dapat siyang mamuhay sa Espiritu at sundin ang pangunguna ng Espiritu. Ang gusto kong ipunto mga kapatid, ang gawing patnubay ang banal na Espiritu ng isang mananampalataya ay magbubunga ng mabuting bunga na nahayag ito sa kanyang pagkatao bilang na kay Kristo. Mahayag po ito. Magkakaroon ng pagbabago. At makikita natin sa patnubay ng Santong Espiritu ang isang mananampalataya, nandun yung proseso ng paglago. Process ng growth ng isang mananampalataya, ang salitang bunga o fruit ay nagpapahiwatig ng isang proseso ng paglago o sa usapin ng nagbubunga tulad ng mga binhing inihasik sa matabang lupa. Ito po ang isang sinight ng Panginoon sa kanyang talinhaga.
Ano yung talinaga? Tulad ng talinaga tungkol sa maghahasik. Manghahasik. Matthew 13:23, kung tungkol sa naihasik sa mabuting lupa, ito ang nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Siya nga ay namumunga at nagbubunga sa isang pagkakataon ay 100, sa isa ay 60, at sa isa pa 30. Pero mapapansin natin dito, ano yung binanggit doon sa talinaga? Iyong naiintindihan, understands, naiintindihan o nakakaunawa. Pangunahing salita po yung binanggit doon sa talinaga. Hindi sinasabing mauunawa ng sino mang nakikinig. Take note po. Hindi po ibig sabihin sa lahat ng nakikinig ay makakaunawa. But ito yung gusto kong ipaunawa sa bawat isa. Sino ang makakaunawa? Ang ganitong uri ng tao ay tinuruan ng Diyos at binuksan ang kanyang mga pag-iisip upang maunawaan ang kasulatan. Malibang kumilos ang Diyos sa kanyang espiritu, kahit siya'y makinig na makinig, hindi niya maiintindihan ang kanyang pinapakinggan. But ang good news, kapag nakikinig ka ng Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Diyos na siya'y kumikilos sa taong nakikinig, paggalaw ng Espiritu Santo, magkakaroon siya ng pagbabagong loob. Pansinin natin ang Luke chapter 24, verse 45. Luke 24. Luke 24. Verse 45. Sabi po dito, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan ang mga kasulatan. Ito yung gusto kong idiin. Nangyari po ito kay Lydia. Nung sila ay nasa pagtitipon ng mga bahay doon sa Igiban, I think doon sa Mibalon. Kung di ako nagkakamali. Nangaral doon si na Pablo, anong ginawa ng Diyos? Binuksan ng Diyos sa kanyang puso upang lalong makinig. At dito sa binanggit sa Luke chapter 24 verse 45, ang sabi dito, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Isa sa blessing na ikaw ay nandito at nakikinig. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa kanyang espiritu at siya'y kumikilos. Pwede kanyang bigyan ng kaunawaan. Ngayon ang gusto kong idiin, makapagbubunga lamang o makapagbubunga lamang tayo ng mas malinaw na bunga kapag naiintindihan natin ang mga turo ng Biblia. Ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay nito. Ang hindi natin naiintindihan, ay hindi natin talaga mailalapat ito sa ating buhay. Paano mong ilalapat yun kung hindi mo naiintindihan? Pero ang blessing kung naiintindihan mo ngayon, at bilang mananampalataya, lagi kong sinasabi, hindi na dapat ikaw ay kumbinsihin ng Word of God. Persuaded ka na kapag nabasa mo ang Scripture. Dahil binuksan ka na ng Diyos. Binago na ang puso mo. Na-regenerate ka na. Dapat nga buhay mo na ang patuloy na mag-aral ng Biblia at patuloy na ipapaunawa ito sa iyo ng Diyos para lumago ka sa kabanalan ng pamumuhay at sa patnubay ng Espiritu magbunga ng kabanalan.
ang binabanggit ng bunga ng banal na Espiritu mula verse 22 hanggang 23. Kabanalan po yan. Laging sinasabi ko ang kabanalan na hindi po yung malaking dala ang Biblia mo na parang naglalakad ka na di makabasag pinggan, banal ka na. Ang kabanalan ay nakikita sa buhay na binanggit doon sa verse 22. Napakalabong ilapat natin ang scripture na hindi natin naintindihan. But, kung ikaw ay mananampalataya, persuaded ka at ilalapat mo ang scripture. Nais ng Diyos na pag-aralan natin at maunawaan ang kanyang katotohanan. Dapat nating maunawaan, ginagawa ang isang, kumbaga, maintindihan natin, gaya ng magsasaka sa pagtatanim. Hindi naman kaagad kapag tinanim ay may bunga na agad. Di po ba? Kung merong magsasaka dito, ako. Magsasaka ako. Nag-aararo ng kapatagan, nagkakaingin sa kabundukan. Pero matyaga na nagtatanim. Para lumitaw ang bunga sa larangan ng kalikasan nito, dapat muna ang buto ang itanim. Pagkatapos ay ang pagtubo at paglaki ng halaman o puno. Pagkatapos ay ang usbong at ang bulaklak. Pagkatapos ay ang bunga. Gayon po ang espiritual na bunga kapag tayo ay unang nabahagi na ng Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo ay binuksan ng Diyos, binago ang ating panloob na pagkatao. Kamatayang espiritual ay binuhay ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kamalayan saan? Sa pagiging makasalanan at magkakaroon tayo ng kakayanang sumampalataya sa Panginoon. Magkakaroon talaga ng pagbabago at yung pagbabagong yon magbubunga na binanggit natin sa verse 22 to 23. Dito po mapapansin natin, inuna ni Pablo ang pag-ibig. Sa English kasi, fruit, hindi fruits. Kung titingnan natin, isa lang naman talaga ang bunga. Pero love. Alam niyang ito ang pinakadakila sa lahat ng katangian. Binanggit yan. Binanggit dito sa chapter 5, verse 6 and verse 14. At higit sa lahat, yung 1 Corinthians 13:13, nangunguna yung tatlo, faith, hope, and love. Pero ano yung pinakadakila? Love. Ngunit ang mga ito ay kailangang paunlarin at gawing perpekto at idagdag ang iba pang mga spiritual na virtues. Ang mga bagay tulad ng binanggit po sa 22, bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. So yun po, umuunlad. Ito ang sinasabi ni Peter sa kanyang sinulatan. Sa 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4, ang sabi doon, ibinigay na ng Diyos yung mga bagay na magagamit natin, bunga ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. Verse 4, binigay yung mga bagay na yun na para makatulong sa atin, makaiwas sa kabulukan ng mundong ito. Pero yung verse 5, kung babasahin nyo, 2 Peter chapter 1 verse 5, tustusan ninyo ang inyong pananampalataya. Kayo na lang ang bumasa ng 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Gusto kong banggitin na lang yung verse 8. Yung verse 5, tustusan ninyo ang inyong pananampalataya, idagdag sa inyong pananampalataya itong mga virtues na ito. Ang sabi ng verse 8, kung ang mga bagay na ito ay lumalago sa inyo, hindi mawawalang kabuluhan ang pagkakilala nyo sa Diyos. Yun po. Mga kapatid, dapat nating tingnan ang bagay na yan. Ang point natin,
ang mga pinananahanan ng banal na Espiritu ay magbubunga ng mabubuting bunga na paglakad sa kabanalan ng pamumuhay. Excuse po. Isang dapat nating makita, mahalaga din po ito, itong verse 24. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at mga kahalayan nito. Connected po dito sa mga mananampalataya. Bilang mananampalataya, naipako na ang lahat ng luma nating pagkatao kasama ng pagkapako kay Kristo. Ang pamumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu may bunga ng pagpapatunay ng isang mananampalataya na naipakong kasama ni Kristo ang mga gawa ng laman. Ito po ay totoo sa lahat ng tunay na mananampalataya, sa lahat ng nakay Kristo, at hindi sa ilang natatanging mga banal. Binanggit po ito ni Pablo sa kanyang sulat dito sa Galatia 2:20, na talagang si Pablo ay kasamang naipako sa krus kasama ni Kristo yung kanyang lumang pagkatao. Dito niya binanggit kung ano ang ginawa ng mananampalataya mismo. Alam niyo mga kapatid, hindi niya sinasabi na dapat gawin ito ng mga mananampalataya, kundi nagawa na nila ito. Sa paanong paraan? Ginawa ito ng mga mananampalataya nung unang silang nagsisi at nagtiwala kay Kristo. Na naniniwala sila yung lumang pagkatao, yung mga gawa ng laman, kasama ng napako sa pagkapako ni Kristo sa krus. Ang pagsisisi po ay nangangahulugan ng kumpletong pagtigil sa lumang paraan ng pamumuhay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng makasalanang kalikasan. So mga kapatid, ang pananampalataya kay Kristo, ito yung gusto kong maintindihan natin. Kung tayo po'y mananampalataya kay Kristo, tinatanggap natin ang kanyang kamatayan bilang kahalili ng bawat mananampalataya. Sa madaling salita, sa pamagitan ng kanilang pagsisisi, naniniwala sila o tayo ng mga mananampalataya na pwede nating sabihin, dapat ako ang ipinako sa krus. Pero ang good news, hindi si Kristo. Dapat ako napako sa krus, hindi si Kristo. Ngunit dahil sa habag, mercy ng Diyos, yung kanyang biyaya, siya po ang naipako sa krus. Si Kristo ang umako at kusang loob na nagpapako sa krus. Grabe po, kusang loob. Gusto kong idiin dahil sa pananampalataya, ang bawat mananampalataya ay sumasang-ayon na ang pagkatao o gawa ng laman ay kasamang napako sa krus. Yun po tayong mananampalataya. Kaya nga po, wala na po talagang kapangyarihan ang mga umaalipin sa atin na mga kasalanan. At malinaw sa verse 25, ang Espiritu ng Diyos ay nagbigay ng spiritual na buhay sa lahat ng mananampalataya. May buhay na tayo, kaya kaya nating talikuran ang lahat ng mga gawa ng laman. At kasama na nga po yung napako. Sa spiritual sense, kasama ng napako yung mga gawa ng laman. Dahil ito'y totoo, dapat silang sumunod kung saan patungo ang Espiritu at sumasama sa Kanya sa bawat mananampalataya. Mga kapatid, ito po yung tanging paraan laban sa makasalanang kalikasan. Ang tanging paraan
upang mapanatili ito kung saan ito nararapat. Isang krus, maging malalim ang tingin natin, spiritual ay malalim ang tingin natin sa krus ni Kristo. Dapat mahalaga po yun sa buhay natin pag pinag-usapan ng krus. Nagsimulang magsalita si Pablo tungkol sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos sa isang praktikal na bagay. Yun ang dapat na makita sa ating mga mananampalataya. Ang punto, ang Espiritu ay napupuot sa mga gawa ng laman, sa kapalaluan, alitan, at inggit, at gayon din tayo na gustong lumakad na kasama niya. Dapat nating patayin ang mga gawa ng laman sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. So mga kapatid, sa ating pagtatapos, salaminin natin ang ating buhay bilang mananampalataya. Kayo po ang nakakaalam at ang Diyos. Nagbubunga ba ang ating pamumuhay sa paglakad sa gabay ng banal na Espiritu? Bilang mananampalataya, huwag nating mabigyan ng ang nasa ng mga gawa ng laman. Huwag nating pagbigyan yung desire ng laman. Yung desire natin na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Dahil hindi na tayo alipin ito, kundi malaya sa pamagitan ni Kristo, kung saan sa patnubay ng banal na Espiritu, magbunga tayo sa banal na pamuhay bilang malaya. Kinote ko po yung Leon Morris, author no 1914 to 2006. Siya po ay isang Australian New Testament scholar at ordained Anglican minister. Ganito po ang pagkasabi niya. Maaring makabuluhan na ang salitang fruit ay singular. Si Pablo ay hindi nagsasalita ng isang serye ng mga bunga na binabahagi sa paligid. Upang ang isang mananampalataya ay may isa, then isa pa. Sa halip ay tinutukoy niya ang isang kumpol upang ang lahat ng mga katangian ay may pakita sa bawat mananampalataya. Yun po. Kumbaga yung bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, pero kumpol. Kaya kung tutusin natin, ang bunga ay pag-ibig para itong isang buwig ng saging. Ay, alam naman natin isang buwig ng saging. Saging! Pero kumpol po ng mga piling. Ganito ang bunga ng banal na Espiritu, nagpapakita ng katangian ng isang mananampalataya. Kumpol ng pag-uugali sa isang salita, kabanalan. Yun po. Kumpol na magandang pag-uugali na ipinakita ni Pablo, bunga ng banal na Espiritu. Sumatotal, pinakasusi ay love. Para may pakita natin ang kumpol na magagandang ugali. Mga kapatid, lubos po ang aking pasasalamat. Yung aking pong karamdaman, matagal ko na pong nararamdaman ito. Kahit na ako'y nagmumotor pa, wala pa kaming sasakyan, pero hindi po ako ugali ng madaing. Pero habang tumatagal po, ay napapansin ko sa sarili ko ay lumalala. Pero napakabuti po ng Diyos. Sa angkan po namin, sa family, jumampo, sa lula ko, 6 po na heart attack. Kaya yung mga kapatid ko ay laging sabi, Manong, huwag kang magpawalang bahala dyan. Igo na natin yan. Pero bakit ko po binabanggit ito? Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, sa inyong prayer, sa inyong mga suporta. Nakita ko po ang bunga ng banal na Espiritu, pagmamahal, malasakit. Meron palang isang kapatid na nakakapansin sa akin na lagi kong hinihimas ang dibdib ko. Pero hindi po ako madaing eh.
Pero sa panahon ngayon, minomonitor ko. Napakabilis po ng pangyayari. Lumalala. Umakyat kami ng Dinggalan, bundok ng Dinggalan. Pero minsan, umiral yung pride. Nadidinig ko yung mga kapatiran sa Sumanding, nasa burol na sila, nasa itaas. Go, pastor, kaya mo yan. Pero hindi, kung masabi sa kanila, hindi na ako makahinga. Pero salamat sa Panginoon, nakababa pa rin ako. Ang bilis ng pangyayari, birthday ko noon, December 25, December 26 na angiogram, nakita na ang isang ugat ng puso ko sa pagitan ng dalawang ugat, papunta ng barbula, parang nakapugong. Pero, January, sabi ng kapatid kong nasa Canada, kailangan pa, Manong, schedule mo na yan, kahit December 30 o 31, pero hindi pwede. In-schedule ng secretary ni Dr. Lau. January 3, na-confine po ako na angioplasty. January 4, successful po. Tuwan-tuwa si Dr. Lau. Kung may papakita ko lang sa inyo yung plaka, talagang halos 100% ang ibinuka nung nabarahan. Kaya po ngayon, nakakasigaw na ako sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa mga prayer niyo. Kumbaga, ang bilis ng recovery ko po. Nag-start po ako mag-ministry last Wednesday, prayer meeting sa Sumanding. Kahapon, house to house. Bumalik kami doon mag-ama. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Diyos po ang papuri at karangalan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo. Patuloy po ang inyong pagpapakita ng pagmamahal sa bawat isa sa amin na pinapakita nyo sa amin kung ano po ang dapat ng buhay namin na nakay Kristo. Na kami ay mamuhay sa patnubay ng Santong Espiritu upang kami po ay magbunga ng buhay kabanalan sa kaluluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Lubos din po akong nagpapasalamat sa Iglesia ng Christ Redeemed Church, Iglesia ng Sumandig Reformed Christian Church at sa aking mga mahal sa buhay sa laki na nagastos pero na sa katuparan dahil po sa kabutihan ninyo. Salamat sa patuloy na pag-recover, patuloy niyong pagpalain ng lahat na ginamit na kasangkapan para may sa katuparan, ma-extend pa ang buhay ng inyong lingkod. Marami pong salamat sa iyo po ang kaluwalhatian at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.